At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Carlos. Kailan naging kasalanan ang umibig? Dito sa Pindulang, magiging po ang kasaysayan. Nasa probinsya pa ako. Bakit ka naman nag-iskandalo sa klinik kanina? Nakakahiya. Gabriel, ayos lang naman sa akin kahit hindi tayo magkaroon ng Hindi yun anak. ayos sa akin, Angelica. Gusto kong magkaroon ng anak. Gusto kong magkaroon ako ng tagapagmana kapag nasa akin ang lahat ng kayamanan ni Papa. Ano naman kung wala tayong anak? Pwede naman tayong mag-ampay. Ayoko! Gusto ko ang anak ko galing sa akin. Hindi pwede mangyari sa akin ito. Hindi! Gabriel! Malaking dagok sa pagkalalaki ko kung talagang bawag ako. Bakit naman yung ibang mga lalaki hindi naman nag-iisip ng ganyan? Wala lang sa kanila kung baog sila o hindi. Hindi mo ako naintindihan. Hindi ko yun kayang tanggapin. Hindi! Bakit kailangan mangyari sa akin ito? Galit ba sa akin ang Diyos? Kaya ba niya ginawa sa akin ito? Tama na, Gabriel. Hindi! Pwede pa naman tayong kumuha ng second opinion sa ibang doktor. Angelica. Malay mo, nagkamali lang pala ng finding si Doc. Please, huwag mo nang damdamin ko yun. Nag-aalala na ako sa'yo. Mukhang may problema na naman kayo. Iniisip ko lang, kung tama ba ang ginawa kong desisyon na bigyan ng pagkakataon si Gabriel na pamunuan ang ating kumpanya. Sino ba si Carlos? Nakita mo naman yung ginawa niya doon kay Daniel Esman. Inoobserbahan ko siya. At nakikita ko halos ganun din ang trato niya sa ibang empleyado. Kapag ganyan ang ugali ng CEO, siguradong babagsak ang kumpanya natin. Sa totoo lang, maski ako, nagugulat din sa pagtrato ni Gabriel sa mga empleyado natin. Carlos, Ito pala si Carlos. baka naman pwede mo uli i-consider ang ano ko sa iyo noon. I know how devoted you are sa iyong pagpapare. Pero hindi ko ipagkakatiwala sa katulad ni Gabriel ang pinaghirapan namin ng mama mo. Mas gugustuhin ko na lang na ibenta ang kumpanya kaysa makitang bumabagsak ito sa kamay ni Gabriel. Naniniwala ako na mas maraming karapat-dapat na maging CEO ng kumpanya natin kaysa sa akin. Nandiyan po si Tita Maita. This is your long-time business partner. At hindi rin matatawaran ang serbisyo niya sa atin. Diyos ko po, Rudy. I consider Maita to be a close friend. Pero pagdating sa negosyo, hindi ko siya masyadong pinagkakatiwalaan. Nadidiktahan siya ni Agda. Bukod sa naluluging kanyang mga negosyo. Carlos, ikaw na lang ang nag-iisa kong pag-asa. Ayoko mapunta sa iba o mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan namin ng mama mo. Buong buhay ko, ibinuhos ko na dito. Kaya masakit sa akin na mawala ito. Sige po, Papa. Bayot di ay niya. Pag-iisipan ko po ulit. Alam niyo naman pong mahal kong aking bokasyon. Pero ayoko namang biguin ang aking ama. Ano po bang dapat kong gawin? Mananatili ba ako sa pagpapare? O pansamantalang
tanggapin ang posisyon sa kumpanya hanggat hindi ko pa nakikita ang karapat-dapat na kapalit. Panginoon, kailangan ko po ng inyong gabay.